Hindi umano dapat balewalain ang ganitong inconsistencies, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga pangunahing usapin. Binigyang diin din nila Chika na ang paulit-ulit na pahayag ay hindi nangangahulugang ito ay totoo. Sa halip ng simpatya, negatibong reaksyon at pagdududang bumungad mula sa ilang netizen sa kanyang mga aligasyon. Si Madriaga ay kasalukuyang nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig dahil sa kasong kidnapping. Isa sa mga itinawit ni Madriaga ay si Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Kinwestiyon ng dating security head ni Vice President Sara Duterte ang kredibilidad ng kidnapping suspect ni Seremil Madriaga kasunod ng naging pahayag nito sa pagdinig ng House Committee on Justice. Si Jason Rubrico magbabalita. Questionable para kay Colonel Raymond Dante Lachica, dating security head ni Vice President Sara Duterte, ang kredibilidad ni Ramil Madriaga na isang suspect sa kasong kidnapping. Kasunod ito ng pinakahuli nitong testimonya sa House Committee on Justice na kay Lachica, kapansin-pansin ang magkakaibang bersyon ng mga pahayag ni Madriaga mula sa kanyang orihinal na affidavit, supplemental affidavit, hanggang sa kanyang pinakahuling testimonya. Giit ni Lachica, hindi na umano ito simpleng aligasyon kundi usapin na ng consistency. Ibinunyag din ni Lachica na ang mga kontradiksyon ay may kinalaman sa mahalagang detalye gaya ng timeline, mga taong sangkot at umano'y paghawak ng pondo. Dagdag pa niya, hindi umano dapat balewalain ang ganitong inconsistencies, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga pangunahing usapin. Binigyang diin din ni Lachica na ang paulit-ulit na pahayag ay hindi nangangahulugang ito ay totoo. Ayon pa sa kanya, kinakailangang suportahan ang mga aligasyon ng matibay na ebidensya tulad ng dokumento at independent corroboration. Iginiit naman ni Lachica na ang kanyang sariling affidavit ay sinusuportahan ng mga documented facts, certification mula sa mga institusyon at umiiral na mga proseso na ani ay sumasalungat sa mga aligasyon ni Madriaga. Samantala, kinumpirma rin ni Lachica na naghain na siya ng cyber libel complaint kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Babala niya, maaari itong pumasok sa tinatawag na reckless disregard for truth kung mapapatunayang mali ang mga pahayag. Sa kabila nito, bukas naman si Lachica na harapin ang issue sa tamang legal na proseso. Sa huli, sinabi ni Lachica na ang kredibilidad ay hindi nakukuha sa paulit-ulit na pahayag kundi sa ebidensya at katotohanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Matapos idawit ni Ramil Madriaga si Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala sa umano'y korupsyon sa impeachment hearing ng Kamara, agad itong inisyohan ng show cause order ng Office of the Ombudsman. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ring tingnan ang mga aligasyon ni Madriaga, kabilang ang laban kay dating Ombudsman Samuel Martires. Si Margot Gonzalez para sa report. Tulad ng ilang testigo sa pagdinig ng Kamara, emosyonal na humarap si Ramil Madriaga habang binabasa ang kanyang affidavit sa House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa halip ng simpatya, negatibong reaksyon at pagdududang bumungad mula sa ilang netizen sa kanyang mga aligasyon. Si Madriaga ay kasalukuyang nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig dahil sa kasong kidnapping. Isa sa mga itinawit ni Madriaga ay si Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Ayon sa kanya, dating profesor umano ni Vice President Sara Duterte si Kilala at personal umano niyang na-deliver ang pera rito. Inihayag din ni Madriaga na nagkaroon umano siya ng cash transaction kay dating Ombudsman Samuel Martires. Dahil dito, naglabas ang Office of the Ombudsman ng show cause order laban kay Kilala. Binigyan siya ng Internal Affairs Board ng 2 araw upang magpaliwanag at magsumite ng kanyang depensa. Ayon sa Ombudsman, maaari umanong maharap si Kilala sa administrative at criminal charges kung mapapatunayang may kinalaman siya sa illegal na aktibidad. This is something that we will pursue to make sure that yung integrity ho no, ng ating opisina ay nandun pa rin. So we will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari, and then we will resolve on that basis. Sa alegasyon naman laban kay dating Ombudsman Martires, sinabi ng Ombudsman na ito ay seryosong usapin na dapat ding imbestigahan. Accountability will come once we are able to figure out kung ano talaga ang nangyari. No? So obviously, it's a grave allegation. It's something that we
we believe is worth looking into. However, the allegations as against Attorney Ryan Kilala from our monitoring of the impeachment hearing seems to be much deeper. Tapos may mga pictures pa, may mga videos. So, yun po yung inuna natin ngayon. Samantala sa isang mensahe naman ay pinadala ni Martires, sinabi niya kung totoong malapit siya kay dating Pangulong Rico Duterte, bakit daw siya nito padadalahan ng pera sa pamamagitan ng isang hindi kilalang tao, kayang maaari naman siyang ipatawag ni Duterte at personal na ibigay ang pera. Dagdag pa niya bakit umano magpapadala ng pera ang Vice Presidente sa pamamagitan ng isang taong hindi naman niya personal na kilala at anong magiging dahilan ng naturang transaksyon. Hirit ni Martires, nagbago ang magkwento ni Madriaga pagdating ng pagdinig sa kamera. Samantala sinabi naman ng ombudsman na kailangan pa nilang masuri ang kredibilidad ni Madriaga. Mahalaga umano na personal nila itong makaharap matapos ang pagdinig sa kamera. Inamin din ng ahensya na ang naunang affidavit ni Madriaga ay hindi pa nila lubusang naimbestigahan. I believe that the Office of the Ombudsman needs to have an opportunity to observe his demeanor when the time comes. No? Right now, he is showing up at the House and we will allow them to do their own questioning there first before we come in. Pero I believe the credibility will be seen more so when we are able to have a face-to-face with him. Nakatanggap na rin ang sumpi ng Office of the Ombudsman at inaasahang dadalo ito sa susunod na pagdinig sa April 22. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.